Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang masaganang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Rehiyon 12. Mga kaagi, narito pong muli ang ating isang oras na programang nagbibigay sa inyo ng mga kaalamang pang-agrikultura. Kasalukuyan po tayong naririto ngayon sa Cotabato City kung saan ay inaabangan natin ang pagdating ni Secretary Proceso Alcala kasama si Regional Executive Director Amalia Hayag Natukan. Mga kaagri, ikalawang araw po ito ng pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Soc Sergeant Region upang pangunahan ang pamamahagi ng 0.4 bilyong pisong halaga ng mga proyekto para sa mga magsasaka. Ang aktibidad na ito ay tinawag na DA Ulat sa Bayan Peace Caravan na naglalayong mapagkalooban ng proyektong pang-agrikultura ang mga Pilipinong naapektuhan ng sigalot sa bahaging ito ng Mindanao. Maliban po sa Cotabato City ay inaasahan din pong tutungo si Secretary Alcala sa Esperanza, Sultan Kudarat kung saan daang-daang tao na ang naghihintay sa kanya roon. Kaya malalaman natin kung ano na po ang mga pangyayari doon kasama ang ating co-host na si Christian. Christian, kamusta dyan? Magandang buhay, Marie at mga ka-agri. Yes, andito po tayo ngayon sa Barangay Salabaca sa Esperanza, Sultan Kudarat kung saan inaasahan natin ang pagdating ni Secretary Proceso Alcala mula dyan sa Cotabato City. Sa kasalukuyan ay maraming tao na ang nandirito sa Barangay Plaza ng Salabaca. Nagmula pa po sila sa mga bayan ng Esperanza, Isulan at Bagumbayan. Mamaya, Marie, ay magbabalik ako upang magbigay ng ulat tungkol sa kaganapan dito. Maraming salamat, Christian. Babalikan ka namin mamaya para sa karagdagang detalye. For the meantime, mga kaagri, samahan niyo po kami sa aming special coverage dito sa pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Cotabato City at Sultan Kudarat. Kaya mula dito sa Cotabato City at mula naman dito sa Esperanza, Sultan Kudarat, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang sakahan, palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Mga kaagri, tutukan po ninyo ang comprehensive coverage ng ating programa sa pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Soc Sergeant Region. At ang bawat detalye niyan ay ihahatid ng buong pwersa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kararating lamang po ni Secretary Proceso Alcala, mga kaagri, dito sa Tamontaka Elementary School at buong puso po siyang tinanggap ng mga magsasaka rito. At ngayon po, kasalukuyan siya nakikipagkamalito at nakikipagluhi.
Simula ngayon ay sisimulan na ang palatuntunan dito kung saan ay itatapok natin ang distribusyon ng higit sa 149 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa mga magsasaka. Para sa karagdagang detalye, Maki-Agri Balita kay Nelly Ilagan. Yes, mga kaibigan, at kasalukuyan pa rin po tayong nasa Tamuntaka Elementary School kung saan ginagawa po ang DA Ulat sa Bayan, Peace Caravan, at tampok po dito rin mga kaibigan. Ito pong pamamahagi ng mga projects dito po sa Cotabato City and bahagi po ng Maguindanao area. Tinatayang nasa 150 milyong pisong halaga ng mga proyektong agrikultura at pangkabuhayan ang tinanggap ng mga magsasaka ng lungsod ng Cotabato at 12 bayan ng probinsya ng Maguindanao. Ang pamamahagi ng nabanggit na mga proyekto ay pinangasiwaan ni na Agriculture Secretary Proceso Alcala, Assistant Secretary Edalberto de Luna at Regional Executive Director Amalia Hayag Latucan dito sa Tamuntaka Elementary School. Ang Cotabato City sa pangunguna ni Mayor Giapal Giani ay pinagkalooban ng 780,000 na halaga ng certified palay seeds, corn seeds, abono, isang unit ng power tiller at isang unit ng rice thresher. Iba't ibang intervensyon naman mula sa pondong ibinaba sa DA12 ang tinanggap ng mga bayan ng Maguindanao. Ang Sultan Kudarat ay tumanggap ng 400 bags ng farm inputs na nagkakahalaga ng 444,000. Ang bayan ng Datu Udin Sinsuat ay 300 bags na nagkakahalaga ng 333,000. 1 million pesos worth ng tissue culture facility para sa Barangay Bango Inged Multipurpose Cooperative at isang unit ng 4-wheel drive tractor na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos. Habang ang Datu Hofer Ampatuan ay 277,000, Datu Saudi Ampatuan 223,000, ang mga bayan naman ng Ampatuan, Gindulungan, Sultan Mastura, Parang, Upi at Datu Anggal Mitimbang ay kapwa tumanggap ng 200 bags na nagkakahalaga ng 221,000 pesos. Ang bayan ng Upi at bayan ng Mama Sapano ay nakakuha ng 220,000 halaga ng proyekto. Samantala, tampok din sa aktibidad ang turnover ng 127 milyong pisong halaga ng cheque sa Department of Agriculture and Fisheries ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o DAF-ARMM mula kay Secretary Alcala. Yes, masayang-masaya po ang mga farmers at mga recipients ngayong araw po nito sa pagbisita po ni Agriculture Secretary Proceso Alcala dito po sa Tamuntaka Elementary School dito po sa Cotabato City. So mula po dito, ito pong yung lingkod si Nelly Escote Ilanan para po sa ating Agri Tayo, Sok Sargent. Mga kaagri, bago po nagsimula ang programa dito sa Tamuntaka Elementary School ay dumaan po muna sila Secretary Alcala sa AA Slaughterhouse na ipinatayo ng Department of Agriculture at National Meat Inspection Service na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Maki-Agri Balita kay Lito Mariano Salvo. Bago tumulak si Agriculture Secretary Proceso Alcala dito sa Tamuntaka Elementary School ay binisita niya muna ang tinatayong AA Halal Slaughterhouse dito sa Cotabato City. Ang nasabing state-of-the-art halal abattoir ay pinondohan ng Department of Agriculture at ng National Meat Inspection Service ng abot sa 20 milyong piso na inaasahang magpapaganda sa industriya ng paghahayupan sa lungsod. Sa kanyang pagbisita, hinarap ni Secretary Alcala ang ilan sa mga livestock industry players at si Cotabato City Mayor Giapal Giani. Samantala, dito sa Tamuntaka Elementary School ay pangungunahan ng kalihim ang pamamahagi ng iba't ibang proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan sa mga magsasaka bilang bahagi pa rin ng ikatlong serye ng DA Ulat sa Bayan Peace Caravan. Mga kaagri, itatampok po natin sa DA Ulat sa Bayan Peace Caravan dito sa Cotabato City ang pamimigay ho natin ng milyon-milyong pisong halaga ng mga proyektong agrikultura at pangkabuhayan sa libu-libong mga magsasaka na nagmula pa sa iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Maguindanao at lungsod ng Cotabato. At ilan nga po sa mga makinarang pansakahan na ating ibibigay mamaya itong rice thresher with trailer. Meron din po tayo mga garden tools at livestock, syempre certified palay seeds at corn seeds, urea fertilizer at syempre mga bangka mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Layunin na nasabing aktibidad na makapagbahagi ng immediate assistance sa mga magsasakang naapektuhan ng mga sigalot gaya na lamang ng mga binhi ng palay at mais, maging ng abono at mga makinaryang pansakahan. Ayon kay Secretary Alcala, ang mga ibibigay na ayuda ay maaaring gamitin ng mga ito upang agad na makabawi mula sa pinsalang idinulot ng mga kaguluhan sa bahagi ito ng
Mindanao. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Lito Mariano Sam. Higit sa 2,000 magsasaka, mangingisda, barangay at local officials, iba pang mga nakilahok sa ikatlong serye ng DA Ulat sa Bayan Peace Caravan dito sa Tamuntaka Elementary School. Yes mga kaibigan, kasalukuyan nandito po tayo ngayon sa Central Elementary School ng Barangay Tamuntaka sa Cotabato City, kung saan nakatagda ngayon ang pagbibigay pahayag ni Secretary Proceso Alcala kaugnay sa pag-turnover ng mga iba't ibang mga proyekto dito po sa Maguindanao area. At sa likudang bahagi po natin mga kaibigan ay makita natin dito yung mga iba't ibang mga proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan na ipamamahagi sa mahigit 1,000 mga magsasaka dito sa nasabing lugar. Nagmula pa sa iba't ibang dako ng Cotabato City at ilang bayan ng lalawigan ng Maguindanao ay hindi lamang pumunta upang tumanggap ng mga proyektong pang-agrikultura, kundi nakinig din sila sa mensaheng ipinaabot ni Pangulong Noynoy Aquino sa pamamagitan ni Agriculture Secretary Proceso Alcala. Kaya po kami nandito, nagbasa po ang ating pong Regional Technical Director, Salvi, para sa mga bagay na ginagawa ng Department of Agriculture. Ngunit bukod po doon, special pong araw na ito para sa Department of Agriculture sapagkat kami po ay kasama ng buong DA family para magbigay po ng isang peace caravan. Sapagkat sa pananaw po at kautusan ng ating minamahal na Pangulong Noynoy Aquino, sabi po niya sa akin nung kami magkausap last week at sinabi ko pong ako'y pupunta sa Mindanao, Rosie, wag mong kalilimutan, wag mong pababayaan ang mga magsasaka at mangingisda sa buong Pilipinas. Ganyan po kayo kamahal ng Pangulong Noynoy Aquino. Ako naman po bilang isang masunuring sekretaryo, huwag po kayo mag-alala, hindi po ako sip-sip. Higop na po ako. Ako po ay tumatalima sapagkat alam ko po na nasa kanyang puso, nasa kanya pong totoong magandang intensyon na ang atin pong katahimikan ay dalhin po natin sa buong Mindanao. Kasama po ba namin kayo dito? Kasama po ba? Salamat po. Pararatingin po natin sa mahal na Pangulo. Yung pong pagpapalampas ng batas para sa BBLA, talaga pong nasa puso natin ng Pangulo. Manghinayang po tayo doon sa mga proyekto, ikagaganda at ipagbabago ng buhay ng ating mga kababayan kung hindi po natin ito susuportahan. Sana po ay isa puso rin po natin ito sapagkat wala pong ibang intensyon ng Pangulo, wala pong ibang intensyon ng pamahalang ito, kundi magdulot po ng pagbabago at kasaganahan sa atin pong mga kapatid, lalong-lalo na po dito sa Mindanao. At sa amin pong pagdating sa araw na ito, hindi po panay kwento, totohanan po ito. Totoo po sinasabi ng ating direktor, hindi po iisa, hindi po dadalwa, hindi po sa 10 sako ang dalang tulong natin sa ating mga kababayan. Truck po ang nasa harapan po ninyo. At bago po ako singilin ng ating minamahal na congresswoman, nagsiguro po ako, Bing, dalhin mo yung traktora, madadali ako pag hindi mo dinala. Kailangan po natin ito para mas mapalapad ang taniman ng ating mais, mapalapad ang taniman ng ating gulay, at iba pa pong kabuhayan ng ating mga mamamayan. Ito po ang purpose kung bakit nandito po. Ganon din po, bilang ang department, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay under din sa ating kagawaran, si Director Malbas po ay may instruction tayo. Director Malbas, wag mo nang pababayaang mawala ang ating pumbiya, wag mong pababayaang mawala ang ating dalag sa ating kailugan, sa ating pong inaalaga ang katubigan. At kahapon nga po, pinatikim po ako ay malinamnam. Masarap po yung isda dito sa Mindanao. So sabi ko po kay Director, magsimula na po tayo ng conservation efforts. Sana po alagaan natin sapagkat kailangan ito ng ating mga minista. Tama po ba? Tama po ba? Pag malakas ang inyong sagot, sasabihin ko kay Director, dagdagan pa yung bangkang ipamimigay.
Natatawa po si Director. Ang dala lang po naming tulong ngayon, yung pong budget for 2014. Yung pong 2015, mas higit po doon ang tulong na ibibigay po namin. Mas naging masaya ang isang araw na aktibidad dahil sa mga insentibong ibinigay ng DA gaya ng mga makinarya, garden tours, mga kambing, kalabaw at marami pang iba para sa mga magsasaka bilang pasasalamat sa kanilang walang humpay na pagsusumikap na maipagpatuloy ang progresong natatamasa ng sektor ng agrikultura sa bansa. Hindi rin naitago ng mga kalahok ang kanilang kasiyahan sa presensya ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na ayon sa kanila ay isang indikasyon lamang na walang pinipiling lugar napuntahan ang mga opisyalis ng pamahalaan. Anyway, niya po salangon ng mga sulgon niya mga leaders siya, salangon ng kanusan na madakalataw mga farmers. So, Secretary Tado, si Secretary Prosi Alcala, na minangay siya sa Dalpatano, kandukan nun nilang gelay, doon nilang gasabutan, gatawan, mga gambabatado, nakapananggit sila sa pakadtabang kanong mga farmers, mana uni fertilizer na nyabay mananin na si Presidente mana si Presidente Pinoy na pagtabang sa kanya sekretary tanon niya na di ka na nyaboy kinaangay nin siya. Hindi lang ho ngayon nakapunta dito ang ating masipag na Secretary Prosi Alcala, ilang beses na po itong pumunta dito at hinihila ko po siya papuntahin dito sa bandang Tamuntaka area dahil ito ay part ng marshland, part ng area na more than 10 to 20,000 hectares na hindi po nagagamit. Kaya gusto natin sanang hikayatin si Secretary na mapuntahan at makita at masabi kung ano yung pwedeng gawin na tulong para sa ating mga kababayan dito sa Tamuntaka. Of course, yung po mga mayor natin, alam natin na meron na rin silang mga proposed project na sinasubmit kay Secretary. When yabe pinaka-importante siya mga pagali ko gelen no su sekretarya pumbaba sa salkita no bagileng kanunin di kanalubo sa pulo. Ito I'm speaking in the dialect secretaries telling them that our secretary is a farmer and that he comes here to be able to know kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga farmers dito sa Maguindanao and Cotabato City. Sabi po dito ay kami na ang pinakamasaya sa mundo dahil sa pagbisita ninyo dito sa amin. Masayang-masaya kami dahil nakikita namin na dito kami uunlad sa pagbisita ninyo dito sa Mindanao. Dahil kung palagi kayo nandito na nakikita ninyo ang mga problema ng mga farmers. Kaya kung alin ang problema na nakikita ninyo na madali ninyo matulungan. Kaya yan ang dahil na masayang-masaya kami. Nagpapasalamat po kami sa Region 12 sa kay Ma'am Gatukan at maraming salamat po sa kabuuan po ng DA. Ito nga sana po may kasunod pa ito eh. Yun ang hiling namin. Ang masasabi ko lang po, ang saya-saya namin dahil ika-isa, nakita namin siya ng personal at nakikita namin ang mga dala niyang mga binhi. Ang talagang masaya po kami na marami siyang dalang naitutulong ngayon. Mula dito sa Pilot Elementary School ng Tamuntaka, Cotabato City, ito po si Ibs Baon din nagulat para sa Agri Tayo Soksergen. Katatapos lamang po ng programa dito sa Cotabato City at kasalukuyan na pong binabaybay ng Secretary's Engagement Team ang daan patungong Esperanza Sultan Kudarat at ating alamin ang mga pangyayari roon sa ating pagbabalik. Patuloy lamang po ang pagtutok dito sa Agri Tayo Soksergen. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing ikalawa hanggang ika-7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim,
malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Nino, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhin maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa. Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Mga ka-agri, tuloy-tuloy pa rin po ang ating komprehensibong coverage ay kilawang pagbisita ni Secretary Proceso Alcala. At patuloy pa rin po tayong nakaantabay at ilang minuto na lang po ay darating na si Secretary Alcala. Naniwala kayo? Tinatayang nasa 76.1 milyong halaga ng mga proyektong pang-agrikultura at pangkabuhayan ang tinanggap ng mga magsasaka mula sa gobyerno, partikular na sa DA. Para sa karagdagang detalye, maki-agribalita kay Nelly Iscote Ilanan. Yes mga kaibigan, abot po sa mahigit 76 million pesos
ang ipinahamahagi po sa mga magsasaka dito po sa bayan po ng Esperanza, Sultan Kudarat. Sa kalinsabay nga po sa isinasagawang DA Ulat sa Bayan, peace caravan at distribution ng mga farm machines dito po sa bayan ng Esperanza. And kabilang po ito mga kaibigan, itong pinapaandar at excited ng dalahin sa winner or recipient ng project na Combine Harvester. Maliban sa Rice Combine Harvester, ilan pa sa mga proyektong natanggap ng mga magsasaka galing sa DA ay ang mga pre- and post-harvest facilities tulad ng rice thresher, power tiller at marami pang iba. Libu-libong sako ng certified palay at corn seeds maging ng abono ang ipinamahagi ng tanggapan bilang bahagi ng implementasyon ng High Yielding Technology Adoption o HYTA. Bukod pa sa Farm Mechanization Program, formal na ring ibinaba ni Secretary Alcala ang mga tseke mula sa mga programang Bottom-up Budgeting o BUB at Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana sa 3 lokal na pamahalaan. Ang isinasagawang DA Ulat sa Bayan Peace Caravan ay ika-4 na serye na dinadaluhan ng mga magsasaka mula sa mga bayan ng Isulan, Bagumbayan at Esperanza. Nagpakita rin ng suporta sina Isulan Mayor Diosdado Palyasegue, Esperanza Mayor Helen Latog at Provincial Government ng Sultan Kudarat sa pangunguna ni Vice Governor Ernesto Matias. Doble po ang naging kasiyahan na mabigyan po sila ng mga proyekto at mga awards, mga raffles na nabigay po sa kanila nakarating. Nagpapasalamat po kami ng marami at ipinapaabot po namin ang aming katuwaan at kagalakan dahil sa inyong presensya sa pagpunta dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, Municipality of Esperanza and dito po sa barangay ng Salabacan. Samantala, ipinabot rin ng mga kalahok ang kanilang kagalakan sa presensya ng DA, lalo pat nasilayan nila si Secretary Proceso Alcala. Ako po si Jerlyn Hasmi, nanalo ng gold na biyaya ng Secretary Alcalal. Maraming po salamat sa inyo dahil kayo po ang inspirasyon sa amin na mahihirap. Dahil ngayon lang po kayo pumunta dito sa amin. Maraming salamat po. Ako si Annalyn Diwa, nanalo lang isang karabaw. Natuwa ako dahil nanalo ako ng isang karabaw. Kakatulong ito sa aming pangkabuhayan. Maraming salamat sa Department of Agriculture dahil nabigyan kami ng aming pangkabuhayan. Masasabi nating matagumpay dahil nakapagbigay ho ang Department of Agriculture sa pamamagitan ni Agriculture Secretary ng kasiyahan sa mga puso at tuwa sa mga mukha ng mga magsasaka dito po sa parting ito ng Region 12. Tumula po dito sa Barangay Salabaca, bayan po ng Esperanza, Sultan Kudarat. Ito po ang inyong lingkod, si Nelly Escoto Ilanan para po sa ating Agritayo Soc Sergeant. Samantala sa kanyang mensahe, inilahad ni Secretary Proceso Alcala ang pangunahing pakay niya sa pagpunta dito ay ang personal na alamin ang kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Makiagribalita kay Edgar Alan Pasaol. Magandang ani! Magandang buhay! Mindanao! Nakikiisa ang higit sa 2,000 magsasaka, mangingisda at iba pang mga bisita sa isinasagawang DA Ulat sa Bayan Peace Caravan sa plaza ng Barangay Salabaca, Esperanza, Sultan Kudarat. Highlight sa nasabing aktibidad ang pamimigay ng milyon-milyong halaga ng mga proyektong agrikultura at pangkabuhayan sa mga magsasakang nanggaling sa mga bayan ng Bagumbayan, Isulan at Esperanza. Sa pamamagitan ng naturang big event na maihatid ng Department of Agriculture, ang iba't ibang intervention sa mga magsasaka gaya ng mga farm inputs na siyang lubos nilang kailangan upang mapagsimula matapos maapektuhan ng armed conflicts at mild El Nino. Samantala, binigyang diin naman ni Secretary Alcala na nagpapatuloy ang pagpupursige ng Pamalang Aquino na makamit ang ninanais nitong pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga proyektong pang-agrikultura at pang-kabuhayan. Ipinahayag din ni Secretary Alcala na sa unang pagkakataon 30% ng kabuuang pondo ng Department of Agriculture ay inilaan sa Mindanao. Narito ang bahagi ng naging talumpati ni Secretary Proceso Alcala. Ibalita po sa inyo mga maiging balita para sa ating agrikultura. First time po, for the past 5 years,
for the past 5 years po, ang Pilipinas po ay kinikilala bilang siyang pinakamabilis magpadami po ng atin pong palay. Sa buong mundo, for the past 5 years, number 1 po ang Pilipinas. Kayo po yan. Sa buong mundo po yun. At first time, after several years, nakapag-export po muli ang Pilipinas ng bigas noong 2013. Yung pong black rice, red rice, at organic rice, nakapag-export po muli ang Pilipinas. Although, hindi ko po inabot yung 100% na pinapangarap ko after 2013. Pero from 82%, naging 96% po ang sufficiency level ng Pilipinas. 96% po. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Edgar Alan Pasco. Malaki ang pasasalamat ng mga magsasaka ng lalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa mga dinalang tulong ng DA na kanila namang magagamit sa pagpapalago ng kanilang sakahan at pangkabuhayan. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Mga ka-agri-lubos po ang pagpapasalamat ng mahigit 2,000 farmers na dumalo po dito sa ating mini ulat sa bayan at distribution of projects na kung saan pinangunahan po ni Secretary Proceso Alcala. Ito po ang mga farmers po na dumalo dito ay nagmula siyempre dito po sa host municipality ang bayan ng Esperanza at nagmula din po sa mga bayan ng Isulan at Bagong Bayan. Sa kasalukuyan, kinukuha po ngayon ng mga recipients ng mini combine harvester ang kanilang makinarya upang magamit po sa kanilang pagsasaka. Pinuno ng ngiti ng 2,000 mga magsasaka mula sa mga bayan ng Isulan, Bagong Bayan at Esperanza ng probinsya ng Sultan Kudarat ang covered court ng Barangay Salabaca, Esperanza upang ipakita kay Secretary Proceso Alcala na sila ay masaya sa presensya ng pamahalaan sa kanilang lugar. Maliban sa pamamahagi ng proyektong pansakahan sa mga lokal na pamahalaan at mga grupo ng mga magsasaka, nagkaroon din ng open forum sa pagitan ng DA at ng mga nagsipagdalong mga magsasaka. Sa nasabing talakayan, ipinarating na mga ito ang kanilang mga kahilingan sa gobyerno, partikular na sa DA. Ito lang muna ang pang-apat, uunahin ko na. May tanong dito na forward. Ano raw po, Sec, ang programa ng Department of Agriculture sa mga bumabalik na OFW, Overseas Foreign Worker? Actually po, pag pumapunta kami sa iba yung dagat, nagsasalita po ako sa Filipino communities, nag-i-invite po ako na mag-invest sila sa agriculture. Hindi ko ba sinasabing bukas bumalik ka na at meron ka ng ano. But pinaliliwanag po namin kung ano yung pinakamalapit sa puso nila. Kung ano po yung pinakamalapit sa puso, ano yung alam na nilang datihan. Tapos through the help of technology at saka ng DOLE, kami po ay may joint project. Yung kung gusto mong maglagay na, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng isda o kaya po mga crops, ipinapaayos po namin. Yung pong totoong may special interest, habang nasa abroad pa sila, itinatanong namin kung sino yung kanyang kamag-anak, kapatid o asawa na pamamahalain doon sa kanilang investment. Bibigyan po namin ng libreng training, i-access po namin sa market. Ang condition lang po sila ang mga kapital. So ganun po kaliwanag. At ibabalita po namin, madami na po kami napapag-invest at marami na pong kumikita ang mga OFW. Pagbalik po nila sa Pilipinas, nakita nila pwede pala silang kumita ng mas mahigit sa kanilang sweldo sa abroad, ipinalalaki na lang po nila yung negosyo, hindi na po sila umaalis. Napakaganda pong programa ng pamahalaan. So sana po yung nagtanong, sino po nagtanong? Sino po yung nagtanong tungkol sa OFW? Nandito po yung nagtanong tungkol sa OFW. I hope na nasagot ko po ng tama. Sinasabi po namin, mag-invest na po kayo sa agrikultura sa Pilipinas sapagkat ang agrikultura sa Pilipinas ngayon, sexy na. Nagpaabot din ng kani-kanilang pasasalamat ang mga dumalo sa aktibidad dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan nila si Secretary Alcala. Ang masabi ko lang po, nagpapasalamat kami dahil marami siyang tinulungan ng mga mahihirap tulad namin, tulad ko. Pasalamat pa rin ako kasi napunta siya rito para magtulong sa mga kababayan namin. Masaya ako kasi nagbigay siya ng suporta sa amin para sa mga farmers, kag abono para sa mga tanim namin,
kag yung mga yung kalabaw. Salamat, Mr. Secretary, kaya nagpunta ka dito, nakita ka namin, dumalaw ka dito sa amin, kag nagbigay ng mga biyaya para sa amin lahat. Mas pinakulay din ang isang araw na aktibidad na mga insentibong ibinigay ng DA gaya ng mga makinarya, garden tools, mga kambing, kalabaw at marami pang iba sa mga magsasaka bilang pasasalamat sa kanilang walang humpay na pagsusumikap na maipagpatuloy ang progresong natatamasa ng sektor ng agrikultura sa bansa. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Carlos Aguilion. Naging maswerte ang mga nagsipagwagi sa Agri Talino Year 2 ng Department of Agriculture 12 dahil mismong si Agriculture Secretary Proceso Alcala ang nag-abot sa kanila ng kanilang mga papremyo kabilang na ang modules ng kambing. Mga ka-agri, kasalukuyan nung kinukuha ng ating mga Agri Talino winners ang bahagi ng kanilang papremyo mula sa Department of Agriculture 12. Ang bawat winner ho ay nakakuha ng tigda-2 modules ng kambing. Ang bawat module ho ay binubuo ng 4 na babaeng kambing at isang lalaking kambing na tinatayang nasa 20,000 pesos. Ang isa ho sa 2 modules na ito ay kanilang ibibigay sa kanilang paaralan kasama ho ang gulayan sa paaralan package. Maliban sa mga nabanggit na panalo, nauna nang tinanggap ni Crishel Guerhem ng Marble 7 National High School ang isang brand new netbook mula sa kalihim bilang isa sa kanyang rewards matapos tanghaling Agri Talino Champion. Ang na-experience ko po sa Agri Talino is grabe po yung naging study po namin. Nag-internet po kami, nangalan po kami ng mga babasahin tungkol sa agriculture, yung mga DA ulit sa bayan po. At saka po, nagtanong-tanong din po kami sa mga farmer groups organization. Paano pakiramdam mo na ikaw ang champion natin? Siyempre, masaya po kasi marami pong privileges at saka opportunity na ibinibigay yung DA. Ano pakiramdam mo? Ang dami mong prizes. Ano ba yung mga prizes? Masaya po kasi nakakuha po ako ng 5,000 cash. Tapos ito pong netbook. Tapos yung 2 module po ng kambing para sa school at para sa akin po. Inaanyahan ko ang mga kapwa ko mag-aaral at mga estudyante na pahalagahan ng agriculture dahil kung wala ang agriculture, hindi tayo mabubuhay. Dahil sa agriculture, nagkakaroon tayo ng mga supply sa mga pangunahin nating pangangailangan. Anong plano mo sa college? Anong kurso? Kukuha po ako ng agricultural engineering. Pagkatapos, itatry ko pong mag-work para sa government po para makatulong po sa iba pong mamamayan ng Pilipinas. Formal na rin pinagkaloob kay Riza May Niaga ng Tivoli National High School ang isang Certificate of Scholarship mula sa DA na pupunduhan sa ilalim ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ACEF. Bilang scholar, siya ay dapat kumuha ng anumang kursong may kinalaman sa agrikultura sa isang state university o state college. Si Niaga kasama sina Corais Abubakar ng Cotabato City at Vaniza Buktot ng Kidapawan City ay mga produkto ng naturang agri-based Quiz B na biniyayaan ng full scholarship grants ng DA-ACEF. Ang Agri Talino ay isang agriculture-based Quiz B na ginagawa ng DE12 upang mahikayat ang mga graduating high school students na kumuha ng kursong agrikultura bilang tugon na rin sa bumababang enrollment turnout ng mga ganitong kurso sa mga tertiary education institutions. Samantala, isang plaque rin ang iginawad ng DA sa Department of Education 12 sa pangunguna ni Regional Director Alan Farnazo bilang aktibong partner ng tanggapan sa pagsasagawa ng Agri Talino at pagtataguyod ng gulayan sa paaralan program. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Lito Mariano Salvo. Naging maayos ang ating naging programa dito sa Esperanza Sultan Kudarat. At masayang-masaya ang ating mga magsasaka, lalong-lalo na ang mga nanalo ng mga kagamitang pansaka at livestock. Mga ka-agri, patuloy pa rin po kayong umantabay para sa ilan pang mga detalye hinggil sa pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Socsargen. Magbabalik pa po ang Agri Tayo Socsargen. Sayang. Sayang. Sayang.
Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Kung susumahin, mahigit sa 7 bilyong piso ang halaga ng nasasayang na kanin. Ang halagang ito ay maaari nang makabusog sa milyon-milyong pamilyang Pinoy at makatulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ano ba ang mga mabuting gawin upang hindi nasasayang ang palay, bigas at kanin? Hugasan ta siya, hugasan ta imbukas, pag-ubos, para wayroon malugpas, pag-asag ta sin tuwig, hibalik ta siya para lomsin tungkang, batway maugpas. Ginaobra ko, ginapasampaw ba sila kan umbra. Hinahinay kita ba siya para nag-aras mga daman sayang? Pang kita magluwag bihang palay, sabay tiyuk-tiyuk bihayan, ba't daw wayroong malugpas, pang sa pa kita mabaya pa kumaon, kita magbalik, palay ta, magsuno, sumuno. Bali, ubuso ay magtigang gani, kan charon lang ang pag-insakto lang kanya maubos ang tanan niyang pamilya. El arroz ya kusi kita na de anoche ngayon, pwede ko kita si fried rice. Kuha ka lang isang kaon mo nga sakto lang sa pinggan. Alamin at tandaan ang mga tamang pamamaraan upang iwasang masayang ang kanin. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Samantala mga ka-agri, kasalukuyan pong nararanasan ang mild El Nino sa Soc-Sargen. Kung kaya may mensaheng gustong ipaabot si Regional Executive Director Amalia Hayag-Datukan sa ating mga magsasaka. Ngayong umaga, dito sa Agri-Tayo Soc-Sargen ay isa sa concern na pinaabot sa atin ay itong ating tag-init, no? Or drought dito sa Region 12. Sa totoo lang nito, dahil dito sa na-experience, no? Na init at hindi magandang weather para sa ating mga magsasaka at syempre sa ating mga taniman, ay talagang pati tayo ay tumutok sa rainfall natin or forecast ng Pag-asa, no? So makikita mo dito, mayroon tayong data at ito yung sinasabi nating actual rainfall nung nangyari na hiningi natin sa, makita ba yan dito, Dodong, no? Na hiningi natin, no? Papatulong tayo sa ating mga agromet weather technicians, no? So ito yung actual rainfall for January to March. So mapapansin kapag sinabi natin blue, 120% way above normal. So ang data nung January, above normal pa yung ulan dito sa above normal pa yung ulan sa North Cotabato, no? And then yung blue is above normal. Ayan. Pagkatapos 81 to 120% naman near normal yung green, no? At yung yellow below normal. So dito makikita natin sa January talagang ang South Cotabato is below normal. Ang Sultan Kudarat itong February below normal din. At sa March talagang way below normal na North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato and Sarangani. So ang forecast naman natin ngayon, ang forecast naman ng Pag-asa natin ngayon or agromet natin, no? For April, maganda raw ang ulan or above normal nga ang North Cotabato at ang Sarangani for April. So nakaramdam naman tayo na may ulan na, no? Nararamdaman natin at near normal lahat itong green, Sultan Kudarat and South Cotabato. Sa May, near normal tayo lahat.
At sa June, talagang way above normal naman yung Sarangani. Yun yung blue. So, ito yung ating forecast. Kaya nga tayo ngayon ay nagpo-position na, no, ng ating mga interventions. Magbibigay na tayo ng mga seeds, ng mga pananim na pwedeng makabawi ang ating mga magsasaka. At umaasa tayo na talagang itong forecast rainfall na to, sabayan natin ng maigting na dalangin na sana ay tuloy-tuloy. Pero sa ating mga magsasaka, umaasa po kayo sa Department of Agriculture, nagpo-position na rin po tayo para doon sa apektado, no? Or mayroong mga damage report na pwede tayong makapagbigay, no, ng replenishment ng kanilang mga palayan or maisan na validated na talagang nasira ng ating mainit na panahon. Kaya sa lahat, sabayan po natin ng dalangin na ang forecast na medyo gaganda ang ating ulan ngayong second quarter ng 2015 ay talagang nangyayari. So, magandang umaga po sa inyong lahat at sana patuloy kayong nanonood ng Agri-Times Action para sa update ng kaganapan sa agrikultura. Ang mais ay pangalaw sa pinakamahalagang budil ng Pinoy. Puti man o dilaw, mayaman ang mais sa protina, mineral at carbohydrates. May taglay din itong antioxidant na maaaring pumigil sa cancer at Alzheimer's disease. Ang mais ay siksik din sa dietary fiber na nagpapalusog ng ating tiyan. Gamit ang mais bilang pangunahing ingredient, gagawa tayo ng masarap at healthy na appetizer. Bright Corn Salad. Ingredients: 1 cup whole kernel corn, 8 cherry tomatoes, half, 1 red onion sliced into rings, cilantro leaves, 3 tablespoons of olive oil, lime juice, salt and pepper to taste, tortilla chips to serve. Procedure: mix corn, cherry tomatoes, red onion rings, and cilantro leaves in a small bowl. Combine olive oil, lime juice, salt, and pepper. Add to the salad mixture and toss until everything is coated. Place tortilla chips on a serving plate. Top with salad mixture and serve immediately. Ang akala ng marami, poor man's grain ang corn grits. Pero alam nyo ba na maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan at ihain sa mga sosyal na handaan? Corn Tarragon Recipe: 4 tablespoons of butter, 1/2 cup chopped shallots, canned sub-onion, 3 cups corn from about 4 ears of corn, 1 tablespoon packed minced fresh tarragon, a dash of white pepper or black pepper if white is unavailable. Procedure: melt the butter in a medium-sized saucepan on medium heat. Add the shallots and cook until translucent, about 3 minutes. Add the corn, salt, and 1 tablespoon water. Bring to a simmer, cover, reduce the heat to low, and cook for 15 to 20 minutes until the corn is tender. Remove from heat. Stir in the tarragon. Add pepper and more salt to taste.
Walang pinagkaiba ang lasa ng corn grits sa nakasanayan na nating bigas. Ngunit base sa pagsasaliksik, higit na mababa ang glycemic index ng puting mais kumpara sa bigas. Kaya naman in na ito sa mga diabetic. Sari-sari rin ang taglay nitong minerals tulad ng manganese, magnesium, copper at zinc na nagpapalakas at nagpapalusog ng katawan. Corn balls. Ingredients: 1/2 kilo corn flour, 1/2 teaspoon yeast, 1 cup squash grated, 1 cup carrots chopped, 1/2 malunggay leaves, 1/2 cup onions chopped, 1.5 cup steamed galunggong, 2 pieces of eggs beaten, 2 tablespoons salt, 1 teaspoon fine black pepper. Procedure: dissolve yeast in 1/4 cup warm water. Mix all ingredients in yeast mixture until texture is good enough for molding. Form balls from mixture. Deep fry and serve with preferred sauce. Simple at madaling gawin. Butil na puno ng sustansya. Yan ang mais. Siguradong sagana sa nutrisyon at vitamina. O paano? Kainan na! Talaga naman naging makabuluhan ang ating special coverage sa pagbisita ni Secretary Proceso Alcala dito sa Soc-Sargen Region. Mga ka-agri, maraming salamat po. Mga ka-agri, kung na-miss nyo po ang ating episode ngayong araw at iba pa nating mga episodes, maaari nyo po itong mapanood sa sumusunod na social media accounts. Para po maging updated lagi sa mga programa at proyekto ng Department of Agriculture, marapatin lamang po manood ng ating programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na mga broadcast outlets at social media accounts na naka-flash sa inyong TV screens. At para naman po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, i-post lamang po sa Agri Tayo Soc-Sargen Facebook page o ipadala sa aming hotline number. Mga ka-agri, muli maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay dito sa ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. At syempre with the active participation of the Regional Agriculture and Fishery Council 12 na pinangungunahan ni Chairman Junicio Bautista. Kaya muli mula dito sa Cotabato City at mula naman po dito sa Esperanza Sultan Kudarat, sa susunod na Sabado mga ka-agri, sabay-sabay pa rin po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo Soc-Sargen.
gumamit ng dagdag na kalaman upang sa kahit palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant.